Handa mo bang isugal ang pagkatao ng sarili mong anak para lamang sa pera? Yung ipapagamit mo siya sa iba't ibang kalalakihan upang kayo ay makaahon sa matinding kahirapan? Ikaw, bilang isang magulang, kaya mo bang gawin ang bagay na ito sa sarili mong anak? Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Mag-isang inaalagaan ni Aling Corazon ang kanyang dalagang anak. Hirap na hirap kasi sila sa buhay simula nang makulong ang kanyang asawa. Nahuli kasi ito ng mga pulis dahil sa paggamit nito ng bawal na gamot. Anak, pasensya ka na, pero sasabihin ko lang sa'yo na hindi na kita mapag-aaral sa kolehiyo. Hindi ko na talaga alam kung saan pa ako kukuha ng pera. Malungkot na sabi ng matanda. Naiintindihan naman ni Alexa ang sitwasyon ng kanilang buhay. Hindi na nga sila makakain ng sapat sa loob ng isang araw, kaya wala ring dahilan upang panatilihin pa niya ang kanyang pag-aaral. Wala pong problema, Nay. Sa totoo lang po ay naaawa na rin naman po ako sa inyo. Maghahanap na lang din po ako ng pwede kong maging trabaho. Nakayukong sagot ni Alexa. Madalas may manligaw sa dalaga, ngunit wala siyang oras sa ganitong mga bagay. Maganda kasi talaga si Alexa at hindi mo ito mapagkakamalan na lumaki ito sa hirap. Higit sa lahat ay sobrang puti ng balat ito, samahan mo pa ng mapupulang mga labi. Alexa, bakit pa kasi ayaw mo ako payagan na ligawan ka? Kung maging tayong dalawa ay sigurado ako na magkakaroon ka ng maraming pera. Nanlilisik na mga mata ng isang lalaki. Kilala ito sa kanilang bayan bilang isang babaero. Pagkatapos kang pagsawaan ay bigla ka na lamang iiwan. Pasensya ka na talaga pero kaya ko namang magtrabaho. Hindi talaga kita gusto kaya pakiusap. Tigilan mo na ako. Natatakot na sagot ni Alexa. Wala siyang oras para makapaglokohan. Hindi niya para ipagamit ang kanyang sarili para lamang magkaroon ng kaunting yaman. Marangal na babae si Alexa at ang gusto niyang makasama sa kanyang buhay ay ang isang lalaki na seryoso at magmamahal sa kanya ng totoo. Ngunit 5 minuto na ang lumilipas ay hindi pa rin tumitigil ang lalaki sa pangungulit sa dalaga. Ano ba? Huwag mo na nga akong abalahin. Kailangan ko pang maubos itong aking mga paninda. Mataray na sabi ni Alexa. Habang lumilipas ang panahon ay pahirap pa sila ng pahirap, lalo na at nagkakaroon ng sakit si Aling Corazon kaya nauubos ang kanilang pera sa pagbili ng gamot. Nay, pasensya na po kung wala po akong magandang trabaho. Hayaan niyo po sa susunod ay maghahanap po ako ng iba na pwede kong pagkakitaan. Malungkot na sabi ni Alexa. Hindi na rin talaga malaman ni Aling Corazon ang kanyang gagawin sapagkat nilalamon na sila ng matinding kahirapan. Inggit na inggit ang matanda sa kanilang mga kapitbahay sapagkat sa kanilang lugar ay sila lamang ang mahirap. Buti pa sila mayaman, samantalang tayo ay mawawala sa mundong ito na isang mahirap. Yung mga anak nila may magagandang trabaho, samantalang ikaw, tindera lamang ng gulay. Negatibong sabi ni Aling Corazon. Doon ay nakaramdam ng pagkadismaya si Alexa sa kanyang sarili at hindi niya malaman kung paano ito nakayanang sabihin ng kanyang ina. Ginagawa ko naman po ang lahat para sa inyo. Marami po akong mga pangarap, ngunit wala naman po akong pagpipili ang iba. Umiiyak na sagot ni Alexa. Matagal nang pinag-iisipan ni Aling Corazon ang isang masamang bagay tungkol sa kanyang anak. Dati kasing bayarang babae ang matanda at parang ito rin ang gusto ni Aling Corazon na gawin ng kanyang anak. Di ba anak, marami namang mga nanliligaw sa'yo. Bakit hindi mo sila sagutin? Tapos isa-isa mo silang perahan. Sa ganitong paraan ay makakaahon tayo sa ating kahirapan. Tanong ni Aling Corazon. Nay, hindi niyo po ba naririnig ang sinasabi niyo sa akin? Iniisip niyo talaga na kaya kong gawin ang bagay na yan para lamang sa pera? Dismayadong sagot ni Alexa. Lumipas ang isang buwan ay gumaling na naman si Aling Corazon sa kanyang karamdaman kaya kahit papaano ay nakakapagtrabaho na ito. Pinagtutulungan na mag-ina na kumita ng pera nang sa ganon ay makakain sila sa pangaraw-araw. Inggit na inggit si Aling Corazon sa kanilang kapitbahay dahil nakita ng matanda
na nakabili ito ng bagong telebisyon. Binigyan ito ng kanyang anak galing sa ibang bansa. Nakaisip naman ng paraan si Aling Corazon upang magkaroon siya ng ganitong klase ng bagay. Balak niyang mangutang sa kanyang matalik na kaibigan at sasabihin niya dito na ibabalik niya rin ito kinabukasan. Nilalamon na talaga ng inggit ang matanda at handa niyang gawin ang lahat para makasabay sila sa ibang mga tao. Merlinda, may dadating akong pera bukas. Pero may kailangan akong asikasuhin sa ngayon. Meron ka ba diyang 20,000? Pangako, ibabalik ko din agad bukas. Pagsisinungaling ni Aling Corazon. Bilang isang kaibigan ay nagtiwala naman ito sa kanya. Sige, Corazon. Basta, ibabalik mo rin talaga sa akin bukas ha. May mga bagay na kailangan din kasi akong pagkagastusan. Pero sa isang linggo pa naman yun. Nakangiting sagot ni Aling Merlinda. Nang dahil doon ay agad nakabili ng bagong telebisyon si Aling Corazon. Takang-taka na lamang si Alexa kung paano nakabili ng ganitong bagay ang kanyang ina. Nay, saan naman po kayo kumuha ng pera? Nahihirapan na nga po tayo sa pagbabayad ng kuryente. Tapos, nakabili pa po kayo ng ganyan? Nagtatakang tanong ni Alexa. Hindi na mahalaga yun anak. Basta magtrabaho ka lang at magsikap. Isang araw ay magiging mayaman din tayo. Tingnan mo, may bago na tayong telebisyon at tigit sa lahat ay parang nanonood na tayo sa sinehan nang dahil sa laki nito. Masayang sagot ni Aling Corazon. Lumipas pa ang isang linggo ay nagulat na lamang si Alexa nang puntahan sila ng kaibigan ng kanyang ina. Galit na galit ito at may kasama itong mga tao na nagtatrabaho sa barangay. Tita Merlinda, pasensya na po pero bakit po parang galit na galit kayo kay nanay? May problema po ba? O may nagawa po ba siyang hindi maganda? Nagtatakang tanong ni Alexa. Alam mo kasi iha, nangutang sa akin ng malaking halaga ang nanay mo at nangako siya sa akin na babayaran niya ito. Tapos ngayon magtatago siya. Ganito ata talaga ang buhay. Kahit matalik mong kaibigan ay hindi mo na dapat pagkatiwalaan. Galit na sagot ni Aling Merlinda. Sa mga oras na iyon ay umalis si Aling Corazon upang pagtaguan ang kanyang kaibigan. Palagi na kasi siya nitong sinisingil ngunit wala naman siyang pambayad. Lumipas ang 2 oras na paghihintay ni Aling Merlinda sa kanilang bahay ay hindi pa rin umuwi ang kanyang nanay. Sige Alexa, pakisabi na lang sa magaling mong nanay na magbayad na siya dahil hindi niya talaga magugustuhan ang gagawin ko sa kanya. Galit na sabi ni Aling Merlinda, sabay umalis na ito sa kanilang bahay. Hindi na talaga malaman ni Alexa ang kanyang gagawin dahil alam niya na ang ipinambili ng kanyang ina ng telebisyon ay ang inutang nitong pera kay Aling Merlinda. Napabuntong hininga na lamang ang babae at sa paglipas pa ng ilang minuto ay nakauwi na ang kanyang ina. Nay naman, kung may bibilhin man kayong bagay ay wag naman sana galing sa utang. Tapos, hindi nyo naman pala kayang bayaran. Bakit ba kasi hindi na lang kayo makontento sa kung ano ang meron tayo? Malungkot na sabi ni Alexa. Alexa anak, patawarin mo na ako. Baka naman makagawa ka ng paraan para mabayaran si Merlinda. Baka isang araw ay makulong ako nang dahil lamang sa kanya. Pagmamakaawa ni Aling Corazon. Nay naman, alam nyo naman na naglalako lamang ako ng gulay. Saan naman ako kukuha ng ganoong kalaking halaga? Sagot ni Alexa. Kinabukasan ay desidido na talaga si Aling Corazon na tuparin ang kanyang plano. Anak, may magbibigay nga pala sa iyo ng magandang trabaho. Si Mr. Santos, dati kong matalik na kaibigan. Malaki daw ang kikitain mong pera sa kanya, sabi ni Aling Corazon. Sinabi ng matanda sa kanyang anak kung saan sila magkikita. Ang hindi alam ng babae ay ibinibenta na pala siya ng kanyang sariling ina. Sige po nay, pakisabi na lang po na mamaya po ay pupunta po ako. Nakangiting sagot ni Alexa. Maya-maya lamang ay nakita ni Alexa ang isang puting kotse. Nagbukas ang bintana nito at nagpakilala ito na siya si Mr. Santos. Ikaw ba ang anak ni Corazon? Tama nga siya. Sobrang ganda mo iha. Halika at sumakay ka sa loob at may pupuntahan tayong dalawa. Nakangiting sabi ni Mr. Santos. Halos kasing tanda ito ng kanyang nanay at mukha talaga itong mayaman.
Lumipas ang ilang minuto ay nagtataka na talaga si Alexa nang pumasok sila sa bahay ng matanda. Ano po ang gagawin natin dito? Ipapaliwanag niyo po ba sa akin ang aking magiging trabaho? Nagtatakang tanong ng babae. Sige na iha, hubarin mo na ang lahat ng iyong kasuotan. Huwag kang mag-alala dahil malaki ako kung magbayad. Nanlilisik na mga mata ni Mr. Santos. Agad kumabog na mabilis ang dibdib ni Alexa at hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Agad siyang nagpumiglas at humingi ng tulong, ngunit wala namang nakakarinig sa kanya nang dahil sa makakapal na mga pader. Pakiusap, huwag niyo po itong gawin sa akin. Hindi ko po gusto ang ganitong trabaho. Umiiyak na sabi ni Alexa habang ginagawan siya ng masama ng matanda. Isipin mo din naman ang nanay mo. Wala namang makakaalam na iba sa ginagawa ko sa'yo. Gusto mo ba na makulong siya dahil hindi ka pumayag sa ginagawa nating dalawa? Pananakot ni Mr. Santos. Itinali nito ang mga kamay ng dalaga habang ginagawa nito ang hindi maganda. Agad nang hina ang katawan ni Alexa kaya sa bandang huli ay nagtagumpay ang plano ng kanyang ina. Parehas lang kayo ni Corazon. Pareho kayong masarap. Sige na, ito na ang pera at ipapahatid kita sa aking mga tauhan. Sa ngayon ay mababayaran nyo na ang utang nyo. Kung gusto mo, ibumalik ka dito at pangako kikita ka ulit ng pera. Natatawang sabi ni Mr. Santos. Iyak nang iyak ang dalaga nang dahil sa masamang nangyari. Hindi niya lubos maisip na isang matanda ang nakakuha ng kanyang pagkababae. Nay, paano niyo naman po nagawa sa akin ang bagay na to? Umiiyak na tanong ni Alexa. Anak naman, mag-isip ka naman ng mabuti. Sa tingin mo ba ay mapapahiya ka sa ibang mga tao? Wala namang makakaalam sa ginawa niyo ni Mr. Santos. Tingnan mo, kumita ka ng 10,000 sa loob lamang ng isang araw. Pilit ng ngiting sagot ni Aling Corazon. Walang nagawa si Alexa kundi ang umiyak. Diring-diri siya sa kanyang sarili at hindi siya makapaniwala sa lahat ng nangyari. Halos mawala siya sa kanyang pangsariling katinuan at parang nasisiraan siya ng bait. Alexa anak, maganda ka at maputi ang iyong mga balat. Mabilis tayong yayaman kung ipagpatuloy mo ang ganitong gawain, sabi ni Aling Corazon. Pero Nay, hindi ko po talaga kaya. Umiiyak na sagot ni Alexa. Ngunit habang nag-uusap ang dalawa ay bigla na lamang may kumatok sa kanilang pintuan. Sa pagbukas ni Alexa ay agad siyang isinakay sa kotse ng isang grupo ng kalalakihan. Huwag niyong sasaktan ang anak ko. Tuparin niyo na pag-usapan nating kabayaran, sabi ni Aling Corazon. Masusunod, maganda talaga ang anak niyo. Tiyak kong matutuwa nito si boss, sagot ng isang lalaki. Agad pinainom ng pampatulog si Alexa upang hindi na ito makapalag. Nagising na lamang ang babae na wala ng kasuotan. Kalapit ang isang matandang lalaki. Wala nang luha ang pumatak sa kanyang mga mata sapagkat hindi niya maisip na mauulit muli ang bagay na ito. Nay, bakit niyo po ito nagagawa sa akin? Nang dahil sa pera ay kaya niyong babuyin ang aking pagkatao? Umiiyak na tanong ni Alexa sa kanyang isipan. Hanggang sa lumipas pa ang mga buwan ay sobrang dumi na talaga ng tingin ni Alexa sa kanyang sarili. Mabilis ang kanilang naging pagyaman at sa totoo nga ay nakapagpatayo sila ng sariling bahay. Hindi na pwedeng mangyari ang bagay na ito. Hindi ganito ang gusto kong buhay. Pasensya na po Nay pero hindi ko nararamdaman ang inyong pagmamahal. Seryosong sabi ni Alexa. Agad ito nagsumbong sa mga pulis kaya bago pa man dumating ang sasakyan na pupunta sa kanila ay nag-aabang na ang mga alagad ng batas. Nang dahil doon ay nagkagulo sa kanilang lugar at agad nahuli ang mga kawatan. Arestado po kayo, pati na rin po kayo, Aling Corazon, seryosong sabi ng isang pulis. Anak, ano ang ibig sabihin nito? Ipapakulong mo ang iyong sariling ina? Galit na tanong ni Aling Corazon. Bakit? Meron po ba kayong pakialam sa akin? Kung kayo nga po ay walang pakialam sa aking nararamdaman, dahil ang mahalaga lang naman po sa inyo ay ang maging mayaman. Umiiyak na sagot ni Alexa. Isinama ng mga pulis si Aling Corazon pati na rin ang mga kalalakihan na sumusundo sa kanya.
Masakit man para kay Alexa na gawin ito sa kanyang nanay, ay wala naman siyang ibang pagpipilian. Lumipas ang isang buwan ay hindi makalimot si Alexa tungkol sa kanyang nakaraan. Bumalik siya sa pagtitinda ng gulay at alam niya naman sa kanyang sarili na wala ng lalaki ang magkakagusto sa kanya. Isa akong kalad-karing babae. Tanggap ko na ang bagay na yun at tatanda akong dalaga, sabi ni Alexa sa kanyang sarili. Ngunit isang bagong lipat na binata ang nanligaw sa kanya. Ikwinento niya ang kanyang nakaraan at talagang kinakabahan siya. Ngunit nasurpresa si Alexa nang tumawa ng malakas ang lalaki dahil totoo daw ang pagmamahal nito sa kanya. Alexa, nakaraan na ang bagay na yon at hindi mo naman ito ginusto. Tatanggapin kita ng buo at aalagaan kita na parang isang prinsesa. Mahal kita at handa ako magsikap para sa ating dalawa, nakangiting sagot ni Adrian. Lumipas sa mga buwan ay napatunayan naman ito ng binata. Hindi pa man sila kasal ngunit nakabuo na sila ng bata. Patuloy itong pinatunayan ng lalaki at pinakasalin to ang dalaga at nang dahil doon ay opisyal na sila na isang pamilya. Mahal, hindi ka ba nandidiri sa akin? Tanong ni Alexa. At bakit naman ako mandidiri sa'yo? Para sa akin ay sobrang swerte ko dahil ikaw ang aking naging asawa. Nakangiting sagot ni Adrian. Namuhay sila ng masaya at magkakasama. Nagsikap sa buhay ang lalaki at hindi nagtagal ay natupad nila ang kanilang mga pangarap. Kumuha sila ng tagapag-alaga ng bata upang maipagpatuloy ni Alexa ang kanyang pag-aaral dahil gusto pa rin itong matupad ang kanyang mga kagustuhan sa buhay. Samantalang si Aling Corazon naman ay nagtitiis ng hirap sa kulungan at patuloy na naiisip kung paano niya nagawa ang bagay na iyon sa kanyang sariling anak. Kung nakontento lang sana siya sa kanilang buhay, edi sana ay malaya siya. Kung natuto lang siya magsikap, edi sana ang buhay nila ay naging masagana. Mahirap talaga ang buhay ngunit isipin mo na ang lahat ng tao ay mayroong problema. May iba-iba tayong karanasan at hindi tayo dapat gumawa ng masama para lamang kumita ng pera. Maraming paraan upang mabuhay. Magpasalamat ka kung meron kayong natutulugan at nakakain sa pangaraw-araw dahil ang iba ay nagtitiis na matulog sa kalsada. Tandaan mo na ang misyon natin dito sa mundo ay ang gumawa ng mabuti at hindi ang magpadami ng pera. Piliin mo na gumawa ng maganda at bonus na lang kung ang buhay mo ay magiging marangya nang dahil sa iyong kasipagan. Kaibigan, samahan mo rin ang tiyaga sa mabuting gawa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.